Ang susuriin natin ngayon ay ang sagot ng Vice Presidente, ang tugon niya sa reklamo. Kung mabigat ang paratang, dapat matibay ang paliwanag. At higit sa lahat, kung ito ba ay diretsyong sumagot sa mga paratang, kundi malinaw at direktang pagsagot sa bawat aligasyon. Hindi po ito paglilitis, hindi pa. Isang tanong lang. Kabilang dito ang mga aligasyon ng banta sa buhay ng presidente, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at maling paggamit ng confidential funds. Kung ganito kabigat ang mga paratang, hindi pwedeng manahimik, kailangan itong sagutin. She was given the opportunity to respond. Iyan po ang due process. Sa proseso, lahat binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ang reklamo laban sa Vice Presidente napagdaanan na. Ang sagot ng Vice Presidente, iyan ang bago. Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe, natakot si VP Sara Duterte. Pinakita na ang hatol, inutusan ng prosecutor, pinasahan na ng impeachment. Base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media, hindi na naman si Duterte nagpakita patungkol sa mga kasong kinakaharap niya. Hindi na naman siya sumagot sa impeachment. Mauuwi na talaga to sa pagkakatanggal sa pwesto niya. Pinili niyang hindi magsalita para hindi siya mahuli ng korte. May sapat na kasing ebidensyang hawak ang prosecution laban sa kanya para pananagutin si VP Sara. Sisibakin na siya sa pwesto, hindi na siya makakatakas pa. Kaya ito, sabay-sabay nating panoorin kung paano natakot si Vice President VP Sara Duterte. Pinakita ng hatol, inutusan ng prosecutor, binasahan na ng impeachment. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng i-click nyo muna ang like, share, comment, subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video para laging updated kayo sa mga susunod pa nating ibabalita. Kaya tara, panoorin na natin to. We reiterate that we are not here to decide guilt or innocence. Hindi po ito paglilitis. Hindi pa. We are here for one question. Isang tanong lang. May sapat bang batayan para ituloy ang proseso ng impeachment? That is the only question before us today. Are there sufficient grounds to proceed? Sufficient grounds. That is the question. Wala nang iba. Let us be clear. Today is not about judgment. Today is about justification. Hindi tayo huhusga. Titingnan lang natin kung may dahilan para magpatuloy. To recall, this committee began with 4 impeachment complaints. The first was set aside dahil sa posibleng paglabag sa 1-year bar rule. The second was withdrawn, with the complainants opting to support the third complaint. Which brings us now to the third and fourth complaints, the Zabalia et al. Complaint and the Cabrera complaint. Both complaints underwent scrutiny. Both were tested. Pinag-usapan ng mabuti, pinagdebatehan ng matindi, sinuri sa bawat anggulo. Every allegation was questioned. Every point was challenged. Every argument was tested. At tandaan po natin, hindi lang ito ilang pahina. These complaints came with voluminous records, pages upon pages, with annexes and supporting documents. Hindi lang binasa, ito ay inaral. And at the end of that long process, both the Zabalia et al. Complaint and the Cabrera complaint were found sufficient in form and substance. At bakit mahalaga iyon? Because the accusations are not trivial. They are serious. They are weighty. They demand answers.
Kabilang dito ang mga aligasyon ng banta sa buhay ng presidente at iba pang opisyal, hindi maipaliwanag na yaman, paglabag sa SALN requirements, panunuhol, at maling paggamit ng confidential funds. Kung ganito kabigat ang mga paratang, hindi pwedeng manahimik. Kailangan itong sagutin. Following the rules, the Vice President was furnished copies of the complaints. She was given the opportunity to respond. Iyan po ang due process. Sa proseso, lahat binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. And she responded. She submitted her answer, 15 pages, with 5 annexes, signed by 16 lawyers, 16 na abogado. And this is crucial. Ito lang ang bago sa atin ngayon. Not the impeachment complaints, because those have already been reviewed, debated, and tested. Not the allegations, because those have already been examined in detail. Ang reklamo laban sa Vice Presidente na pagdaanan na. Ang sagot ng Vice Presidente, iyan ang bago. So today, we do not go back to square one. We do not repeat what has already been done. Ang susuriin natin ngayon ay ang sagot ng Vice Presidente, ang tugon niya sa reklamo. Which brings us to this moment to determine whether there are sufficient grounds to proceed. So we ask, did the answer clear the air? Did it refute the allegations? Did it address the seriousness of the charges? Because remember, when the accusations are heavy, the answer must be heavier. At ito ang sentro ng ating pag-uusapan ngayon. Hindi na ang reklamo, na pag-usapan na natin yan. Ang sentro ngayon ay ang sagot. Kung mabigat ang paratang, dapat matibay ang paliwanag. So we focus, esteemed colleagues, on the answer, on its clarity, on its sufficiency. At higit sa lahat, kung ito ba ay diretsyong sumagot sa mga paratang, not evasion, not generalities, kundi malinaw at direktang pagsagot sa bawat aligasyon. And at the end of the day, we return to the question, now that the answer is before us, do we still have sufficient grounds to proceed? Did the answer overturn our earlier finding of sufficiency in form and substance? Did it change anything? Did it weaken the case? Pagkatapos nating suruin ang sagot, may sapat pa rin bang batayan para ituloy ang proseso? Because if there is, then we move forward. If there is none, then we do not. Ang hustisya ay hindi minamadali, pero hindi rin pinipigilan. Iyan po ang tungkulin natin ngayon. At sa pagtupad natin sa tungkuling ito, manatili tayong nakatuon sa malinaw na tanong at sa malinaw na batas. Dahil sa huli, kung malinaw ang tanong at malinaw ang batas, dapat malinaw din ang ating paninindigan. I wish to reiterate, our agenda today is the determination of the sufficiency of the grounds for impeachment complaints against Vice President Sara Z. Duterte.
In this regard, the committee notes the appearance ad cautelam and consolidated verified answer ad cautelam filed by the respondent, which was received by the committee on March 9, 2026, 4:25 p.m. That is for electronic. And on March 16, 2026, and for electronic filing at 4:30 p.m. The committee further notes the manifestation of waiver to file reply submitted by complainant's Reverend Father Joel Sabalia et al. And complainant Attorney Nathaniel Cabrera. The same were received on March 17, 2026, and on March 18, 2026. Before we proceed, we would like to hear, of course, we wish to place on record that copy of the appearance ad cautelam, notice of appearance, consolidated verified answer ad cautelam, including the manifestation of waiver of the third impeachment complaint, as well as the fourth impeachment complaint, were provided already ahead of our today's hearing to the members of the Justice Committee. With that, esteemed colleagues, we would like to proceed to our deliberation proper, beginning with the position of our endorsers with respect to the sufficiency in ground. May we call first the endorser of the third impeachment complaint, the Sabalia et al. Impeachment complaint. The Honorable Ilago is recognized. Yes, maraming salamat, Madam Chair. At tungkol lang sa usapin ng due process, hindi po ang standards ng mga members ng committee ang tinitignan kung na-violate ba talaga ang due process, kundi ang pagsunod sa rules of procedure ng kapulungan na ito pagdating sa impeachment proceedings. At malinaw sa rules of procedure, pagdating sa impeachment proceedings ng kapulungan na ito, may mga private citizens na nag-file ng verified impeachment complaint at ito ay na-endorso ng members ng House of Representatives. Nasama rin sa order of business, nagkaroon ng referral sa House Committee on Justice. Sa proceedings mismo, nagkaroon ng determination kung sufficient ba in form and in substance ang bawat impeachment complaint. Nailatag din ang jurisdiction ng committee. At si VP Sara naman po ay isang impeachable officer at may ultimate facts na tumutukoy sa grounds na nailahad ng mga complaints. Nakita rin ng mayorya ng members ng Committee on Justice na hindi sufficient in substance ang mga complaints. Ngayon, nabigyan na nga ng pagkakataon si VP Sara Duterte na mag-file ng kanyang reply, ngunit hindi naman niya na-address ang mga grounds doon sa mga nasabing impeachment complaint. Ayan. Kaya, Madam Chair, hayaan nyo na lang na maibahagi ko rin sa kapulungan na ito na tayo po ay consistent doon sa sinabi natin na sufficient po in substance yung mga impeachment complaint, ay naniniwala din po tayo na sufficient pagdating sa grounds ito pong third impeachment complaint at sapat po ang batayan para magpatuloy sa hearing ang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa ilalim nga po ng ating konstitusyon, maaaring tanggalin sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment ang Presidente, Vice Presidente, mahistrado ng Supreme Court, members ng Constitutional Commissions at Ombudsman dahil sa culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes o betrayal of public trust. At ayaw ko na nga po sanang ulitin
Dahil po sinabi ng ating Madam Chair na hindi tayo babalik dun sa mga napag-usapan na at napagdesisyon na ng mayoryang ng kapulungan na ito. Ngunit talaga naman pong hindi matatawaran yung bigat ng mga accusation hinggil sa maling paggamit ng 500 million pesos sa confidential funds sa ilalim ng OVP at 112.5 million pesos sa ilalim ng DepEd. Higit po na nakakabahala yung paggamit din ng mga peking pangalan at dokumento upang pagtakpan ang korupsyon sa OVP at DepEd. At ang pondong ito ay mula sa kaban ng bayan at mula sa buwis ng bawat Pilipino, ngunit ginamit ng VP ayon sa kanyang kagustuhan sa tabing ng pagiging confidential nito umano. No? Kaya po, hindi talaga matatawaran yung bigat ng accusations na ito. At nakakabahala rin po yung accusation sa pag-hire ng assassin para pumatay. Sa mga maliliit po na tao, nakukulong agad no, sa pagnanakaw ng delata para lang makakain o may pagpatay agad sa mga ordinaryong mamamayan kapag po naaakusahan na sangkot sa gera kontra droga. Pero bakit po sa pangalawa na pinakamataas natin na opisyal sa pamahalaan ay wala pang pananagutan. Ayan. Kaya po sa pangkabuuan, malakas po talaga ang basis para magpatuloy sa impeachment proceedings na ito at matuloy-tuloy po natin ang landas tungo sa pananagutan. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you, Honorable Ilago. Any other member who wish to manifest on the sufficiency in ground of the third impeachment complaint, that is Father Sabalia et al. Impeachment complaint? The Chair wishes to state for the record that with the waiver of filing of reply of the complainants of the third and fourth impeachment complaint, the complaints and answer are deemed submitted for the purpose of determination of sufficiency in ground. Since the complainants waived already the filing of the reply, we have no reason to anticipate the filing of a rejoinder. It therefore means that the answer of the respondent is the last responsive pleading, which will be included in our consideration in the determination of sufficiency in ground. Any other member who wishes to manifest on the third complaint? Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Ko. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, gaya po ng ibang mga miyembro ng ating Committee on Justice, ako rin po ay gustong magpahayag ng dismaya no, sa naging developments ng sagot ni VP Sara Duterte. Sa ideal, no, meron pong 2 impeachment complaints na kinakaharap si VP Sara. No, sana po ay nagkaroon ng oras, nagkaroon ng pagdetalye, ng pagsagot no, sa mga bawat paragraph, bawat recital of ultimate fact, no, bawat ground na inaakusahan ng publiko si VP Sara. Sana po naging oportunidad ito para namnamin no, ng House Committee on Justice, yung mga miyembro nito, yung iba't ibang posibleng depensa ni VP Sara Duterte. Yun nga po yung ating mga pinoint out doon sa discussions of sufficiency of substance and form. Hindi ito ang panahon para dito. Kailangan nating bigyan si VP Sara Duterte mismo no, ng kanyang pagkakataon or opportunity to defend herself according to due process. Nalatag po ng ating kinatawan sa Gabriela no, ng kababaihan na we went over and above, no? Dinetalye yung steps by which this due process is provided to the Vice President. And unfortunately, ang pagtingin ng representasyon na ito, she squandered that opportunity. No? Sa simpleng pagbigay ng kanyang response ad cautelam, no, na sinasabi lang niya na ito'y sagot, pero no waiver of all other remedies. Pero kung iisa-isahin natin yung kanyang naging content doon sa kanyang answer, they are non-answers. They are continuously pagbalik doon sa, and pag-harp on sa naging proceedings ng sufficiency in form, sufficiency in substance, no? And generally, mga habol sa naging proseso. Ito'y oportunidad sana para ang mga miyembro makapag-take talaga din ng pagkakataon na ma-appreciate yung defense ni VP Sara Duterte. Alas, hindi po ito pwedeng mangyari sa
gantong stage. That is why, no, Madam Chair, no, I'd love to also exhaustively, no, provide rebuttals or ang ating pananaw dun sa kanyang mga depensa, no, and in defense of the grounds that we see exist for the proceeding of the impeachment complaint. So sa kinatawan po na ito, there is basis for us to say there is sufficiency in grounds. Perhaps I can manifest later, no, ano po yung mga grounds na yon. But because, at least for now, no, ang dinedeliberate natin is yung sagot, no, and paano nito ma-i-influensyahan yung pagtingin natin sa sufficiency in grounds, no. Kailangan nang magpatuloy sa trial. Or at least kailangan magpatuloy sa hearing on probable cause sa level po ng House Committee on Justice. No, magkaroon ng compulsion kay VP Sara and the other witnesses, no, para i-present na yung evidence dito sa harap ng House Committee on Justice. That's all for now, Madam Chair. Thank you, Honorable Ko. Again, I wish to state for the record that while some members wish to manifest on a per ground basis, just like what the Honorable Rodriguez did, I wish to share to the members that under Section 7, what is being determined is the complaint's sufficiency in ground. In other words, we will be later on voting on the sufficiency in ground of the entire impeachment complaint and not per ground. Nevertheless, the committee welcomes the manifestation on specific ground if that is the desire of the justice members. Any other member who wishes to manifest on the sufficiency in ground of the third impeachment complaint? The Honorable Tino? Maraming salamat, Madam Chair. Tingin ko maaaring panindigan ng kinatawang ito na sapat at matibay ang mga batayan o ang grounds upang ituloy ang proseso ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Particular dito sa third complaint at maging dun sa fourth complaint. No? Unang punto, ipinapahiwatig ng kanyang tugong isinumite ng ad cautelam o with caution ang kanyang plano ngayon pa lang na idiskaril na ang proseso at takasan ng pananagutan sa pamamagitan ng pagtakbong muli sa Korte Suprema. So yun na po ang ibig sabihin nun. Kaya nananawagan po tayo hindi lang sa Justice Committee kundi sa House na kailangan panindigan natin ang ating poder, no? Our power as a co-equal branch sa proseso ng impeachment. No? Hindi dapat tayo pumayag na muli na namang madiskaril ng isang desisyon ng Korte Suprema ang impeachment. No? Pangalawang punto, kapansin-pansin ang kawalan ng tahasang pagtanggi sa mga mismong paratang laban kay Vice Presidente. So walang tahasang pagtanggi ang Vice Presidente sa mga aligasyon. Hindi niya kailanman sinabing hindi totoo ang mga akusasyong ito o inilatag kung ano ang tunay na nangyari. Nagtatago lamang siya sa likod ng mga pamimiloso po ng mga abogado at teknikalidad tulad ng kawalan umano ng due process at ang kapusan daw ng ebidensya laban sa kanya. Pilit niyang iginigit na walang ultimate facts ang mga reklamo at wala raw siyang dapat sagutin. Ngunit pinabubulaanan ang pahayag na ito ng mismo sarili niyang mga sagot. No? Nagawa niya for example na talakayin ang mga usapin ng command responsibility, no? Ang kung katanggap-tanggap ba o hindi ang ebidensya at ang maging yung timing ng aksyon. Pinatutunayan lamang nito na malinaw ang mga akusasyon at lubos niyang nauunawaan ang bigat ng mga ito. Isang malaking panlilinlang ang pagdadahilan ng Vice Presidente na dapat munang hintayin ang pinal na desisyon ng Commission on Audit
o ng mga korte bago umusad ang impeachment. Pilit niyang binabaluktot ang katangian ng prosesong ito. Mas mataas ang pamantayan ng serbisyo publiko kaysa sa simpleng kawalan ng final judgment mula sa korte. Hindi ang pagiging malaya sa hatol na kriminal ang sukatan para sa mas mataas na posisyon, sa mga pinakamataas na posisyon, kundi ang pananatiling karapat-dapat sa tiwala ng taong bayan o public trust. No? Hindi sapat na sabihin na hindi naman ako convicted, therefore hindi ako dapat ma-impeach. No? High public office demands a higher standard. Kaya nga po isang ground yung for impeachment, yung betrayal of public trust. Sinasalamin ng ganitong palusot ang katangian ng mga umaabuso at nagnanakaw sa pondo ng taong bayan ng mga public officials na nagtatago sa likod ng mga batas habang walang awang pinagkakaitan ng batayang serbisyo ang mamamayang Pilipino. Walang batayan ang pag-iyak niya ng kawalan ng due process. Nabigyan siya ng abiso ng komiting ito, binigyan siya ng pagkakataong sumagot at nakapagsumite nga siya ng kanyang panig. Sa kabilang banda, nais po nating irehistro at nagpapahayag tayo rito ng mahigpit na reserbasyon sa pagsama ng mga paratang ng sedition, destabilization at kaugnay both in the third as well as the fourth complaint bilang mga batayan o ground sa reklamong ito. Madalas na ginagamit ng mga nakaraan at ng kasalukuyang Marcos Jr. administration ang mga paratang na ito upang supilin ang lehitimong pagtutol para patahimikin ang mamamayan at gawing sandata, lalo na laban sa mga progresibo at sa tunay na oposisyon. Hindi natin dapat pahintulutan ang pag-abuso sa mga kasong ito para sa pampulitikang panunupil. Pilit ding binababa ng Vice Presidente ang antas ng pagdinig sa pamamagitan ng paghingi ng mga ebidensyang pangkorte sa yugtong ito. Ginagawa ang pagtimbang sa mga testimonya at ebidensya sa formal na paglilitis sa Senado, hindi sa panimulang pagsusuri ng komiting ito. Hindi sapat na dahilan ang kawalan ng court grade evidence upang patayin ang reklamo sa ngayon. No? Tahasang paglapastangan sa mamamayang Pilipino ang paggamit ng ganitong mga taktika upang iwasan ang pananagutan. Umaalingaw-ngaw ang panawagan ng mamamayang Pilipino para sa hustisya. Kinakailangang harapin ng Vice Presidente ang formal na pagliliti sa Senado. Dapat ipagpatuloy ng walang pag-aatubili ang prosesong ito upang mabunyag ang buong katotohanan at mapanagot ang dapat managot. Maraming salamat po. Thank you, Honorable Tino. The Honorable Nasal. Thank you, Madam Chair. You mentioned earlier that just a point of clarification, you mentioned earlier that no additional pleadings will be allowed after It the is hearing. because the complainants who are given the opportunity to answer the answer, Yes, ma'am. that is by way of filing a reply, already waived that opportunity. The subsequent pleading is supposed to be an answer to the reply. We call that rejoinder. Because of the waiver of the filing of the reply, there is no reason anymore to anticipate the filing of rejoinder. And therefore means that the answer filed by the respondent is the last responsive pleading for the purpose of the justice member's determination of sufficiency in ground. The Honorable Nasal. Yes, ma'am. But after that, ma'am, notwithstanding, pwede pa rin po silang mag-submit ng
Definitely that will happen during the hearing proper. Yeah, okay. For the guidance of the members, the proceeding before the Justice Committee may be summarized into 5 steps. The first step is the determination of sufficiency in form. We are done already with that. Second step is the determination of sufficiency in substance. We are done already with that. Our third step is the filing of responsive pleadings. That includes the answer, the reply, and the rejoinder if there's no waiver of the filing of reply. These pleadings will be used for the purpose of the determination of sufficiency in ground. The next is the fourth step. That is the hearing proper. Notwithstanding the failure of the answer of the respondent to address the specific allegations of offenses and grounds, the respondent can still Submitted. present their evidence during the hearing proper. Thank you very much, ma'am. To complete the steps after the fourth step, when we are done with the presentation of all the evidence and witnesses of both the complainant and the respondent, we proceed to step 5. That is the determination of probable cause, where the justice members will vote by the majority of all the members. This time, this is not a simple majority. This is majority of all the members, which means it includes even those who are not attending the committee hearing. Ngayon, kayo bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at atin niyang babasahin isa-isa.